Nako, eto na yung sinasabi ng mga DDS. O, nasaan na? Yung inyong ano, nasaan na yung inyong impeachment complaint kay Inday Sara Duterte? Bakit wala pa? O, ayan na po. Sabi, House Secretary General, to transmit Sara Duterte's impeachment complaint to Speaker Romualdez. Pero mga kababayan, ang nakikita ko dito, talagang medyo uurong pa ho yan eh. Atras pa ho yan. Naabot yan ng mga Mayo bago mag-umpisa. April, May, pagka May, June, paabutin yan tingin ko mga bossing no? Ako, nakasuporta ako sa gobyerno. Sinusuportahan ko yung Quadcom. Ayoko naman na yung tipo bangka, kapag nakasuporta ako sa kanila, sasabihin ko sa inyong opinion ko, malapit na yan. Tapos ang pakiramdam ko naman, iaatrasado nila yan. Naniniwala ho ako, iaatrasado ho yan. Iaatras ng onti yan. Upang sa ganun, pagdating sa Senado, tanggal na po yung mga senador nilang, boboto lang para hindi ma-impeach si Vice Presidente. Dahil kakampi nila. Hindi po dahil pinag-aralan yung mga ebidensya at yung mga investigasyon. Tuloy natin. House Secretary General to transmit Sara Duterte impeachment complaint to Speaker Romualdez. Tapos next week, yan ulit ang balita. Tapos matatapos na ang buwan ng January, yan pa din ang balita. Kung sakali po na tumatagal po yung proseso ng impeachment, mga kababayan, para po doon sa pro-impeachment at gusto po na mapatalsik ang ating Vice Presidente doon sa kanyang posisyon, pabor ho sa atin yan. Pabor ho sa atin yan. Bakit ho, mga kababayan? Mas magiging smooth po ang daloy ng impeachment complaint, mga bossing. Sa Congress, 100% na tayo dyan No? 100% ho. Lagda ng mga kongreso, lalagpas ho yan sa 2/3, mga kababayan. Ngayon, ang ipinapangamba ng marami, pagdating sa Senado, madami daw kakampi ang mga Duterte. So pag minadali ho nila, ang mangyari, aabot ng Senado at nandun pa yung mga kakampi ho nila. Di ho ba? At least kapag ka naudlot ng onte, swak na swak. Di ba? Swak na sa Kongreso at swak na din ho sa Senado. Tapos ang laban. Tayo naman hindi tayo sumisigaw dito na ma-impeach ang Vice Presidente dahil gusto lang natin Karamihan naman po sa inyo, alam po kung bakit kayo sumisigaw na ma-impeach ang Vice Presidente. Dahil po doon sa mga katanungan na itinatanong natin na ayaw ho nilang sagutin at iniiwasang sagutin. At meron pa, yung mga karagdagan na mga dokumento na halos yung mga pangalan ng 1,200 katao wala ho sa PSA, walang pagkakakilanlan. Lahat ho yan, dagdagan mo pa nung pagbabanta sa ating Pangulo, sa First Lady at kay House Speaker Martin Romualdez. Di ho ba pagpatong-patungin nyo ho yan, siguro isa nga lang dyan impeachable na sasayangin ba natin yung napakatagal at napakahaba ng investigasyon na ginawa nila? Nang dahil lang, pagdating sa Senado, nandun pa sila Bato de la Rosa. Di ba, Mabel Quinjo, nandyan pa kasi si Bato de la Rosa, dapat pagkatapos na lang ang eleksyon. Yun po yung magiging pabor sa atin. Pagkatapos ng eleksyon at napalitan ho yung mga yan, mga bossing, ay nako, sasabihin nyo, ang smooth naman. Di ba? Tuloy-tuloy ang daloy. Sabi dito, House Secretary General Reginald Velasco disclosed that the 3 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte have been verified and are ready to be transmitted to the office of the Speaker. Yan po yung sinasabi nila noon. Pero mga kababayan, meron pa silang isang sinasabi. May pang-apat pang impeachment Hihintayin pa ng konti yun. Bago dalhin o i-submit kay Speaker Romualdez. Di ba? Tapos kapag dumating na yung pang-apat,
Sasabihin, "Oh, may pang-5 pang hinihintay." Meron pa tayong pang-5 hinihintay hanggang sa umabot na ho, mga kababayan, ng pang-6, pang-7 na nag-aantay hanggang sa sumakto na ho doon sa tamang oras na wala na po yung mga kampon ng mga Duterte doon sa Senado. Nandiyan na din po si Ma'am Chris Rose. O sabi, hi Mark, hi din po. Sabi ni Patrick Inigo, mas matakot kayo sa tahimik. Asan ba yun? Kesa sa madaldal, palamura at puro pagbabanta. Palamura din ba si Dado? Kala ko sira lang ang tuktok. So sabi dito, ito ha. So far daw po mga kababayan, so far naman itong they constitute verified complaint based on the evaluation of napag-aralan na ng legal department at talagang hinihintay na lang. O yan o. Sabi, di ba kakasabi ko lang, at ang talagang hinihintay na lang natin if there will be any new complaint. Eh, bali-balita ho, meron pang-4 na complaint ho sa Vice-Presidente. Eh, pagpasok ho nung pang-4 na yun, sasabihin na naman, may nagpasabi po, may hahabol, pang-5. O, ganun na naman. Ganun na naman. Hanggang sa umpisa, eto na. Lahat na ng complaint nandito na. Mayo na. Tamang-tama at saktong-sakto na sa oras. Wala na yung mga DDS. Ano? Sabi pa, by next week, hopefully they'll make a decision already. E paano kung hindi pa nagdesisyon? Urong na naman ng konti. Di ba? I will talk to them. Anyway, the session will resume Monday. So I hope to see them personally and talk with them. Kaya ho kayo mga kababayan na pro-impeachment po at isinusulong nyo ang impeachment para sa Vice-Presidente. Lagi nyo pong isipin, mas pabor sa atin, no? Yung maudlot ng kaunti. Umabot hanggang July. Upang sa ganon, smooth sailing yung ipinaglalaban natin na impeachment. Dire-diretso. Walang hadlang sa Senado. Kasi wala na doon yung mga maka-Duterte mga kababayan. Base naman po sa nakikita nating kilusan nila at galawan nila, boboto po yan na wag ma-impeach ang Vice-Presidente. Bakit to? Dahil kakampi nila, yun lang. Hindi talaga yun dahil na pinag-aralan namin yung investigasyon. Ito para sa bayan to. No? Pinag-aralan namin yung investigasyon at talagang sablay ang Vice-Presidente. Hindi ganun ang gagawin yan. Nakita nyo nga kahit baluktot na yung sinasabi ni Morales doon sa Pidea pinatulan pa din ni Bato de la Rosa para lang para ma-connecta lang po ang ating First Lady, para ma-connecta lang po ang ating Pangulo. Biruin nyo yun, di ba? Kaso, basa po ang galawan nila. Di ba? Basang-basa yung galawan nila, mga kababayan. Kaya, hintayin na makaalis o matanggal o matalo at umuwi ng Davao at magtanim ng kamote. yung mga kagaya ni Bato de la Rosa. Basahin natin to. Sabi ni Remade Action. San ang tahimik na DDS? Yung PIPI kulang-kulang naman ang pumirma ng mga bulate. Si dating Pangulo. Yabang na lang ang puhunan nyo. Bagsak na kayo. Bagsak na daw kayo mga DDS. Wala tayong mga DDS ngayon. Malungkot tayo ngayon. Sabi ni Adrian de la Cruz, asan yung kinita ng Pogo ng ilang taon? Saan napunta? Sa bulsa daw ni dating Pangulong Duterte. Yun ang dapat boss ang hanapin. Lahat po yan. Pati po yung confidential funds na hindi matapos-tapos. Bagay, hindi ho talaga magiging matatapos yan hanggat hindi po natin naririnig ang kasagutan ng ating Vice-Presidente, mga bossing. Wala Pag sinabing hindi na kami makikipag-cooperate sa kanila, yun na ho yun. Diba? Yun na yun. Biruin mo makita mo sa lahat ng comment section, makita mo sa lahat ng nanonood ng Quadcom. Gustong malaman kung saan napunta yung mga pondo na yon. Pero ano ang sagot ng Vice-Presidente? Hindi na kami makikipag-cooperate sa kanila.
Ah, pangit ho, no? Nasaan yung sinasabi nila na dapat transparent tayo sa mamamayang Pilipino? Biruin nyo ha, sa kampo pa ho nila nanggagaling yung sinasabing dapat transparent tayo, dapat alam ng taong bayan. Samantalang kapag tayo nagtatanong na ho, no, sa pamamagitan ng Quadcom, eh wala na. Nagsisitakbuhan na ho. Hindi na ho mga nagsusumipot. O, di ho ba?